Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay January 4, 2026, araw ng linggo. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Mateo, chapter 2, verse 1 hanggang 12. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya ay naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipanganganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinilakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito. Humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ayun, ngayon po ay sineselebrate natin yung Epiphany o yung papakita ng ating Panginoon bilang sanggol sa mga shepherds, sa mga pantas. At dito ay nakita natin kung papaanong ginabayan ng tala ang mga pantas patungo sa lugar kung saan ang kinaroroonan ng ating Panginoong Hesus. At nang makarating na sila ay pumunta doon sila sa bahay. Kumbaga, siguro ito ay after na, pagkatapos na ipinanganak ang ating Panginoon sa sabsaban at baka lumipat na sila sa bahay na malapit doon. At dito ay naligalig ang si Haring Herodes kasi isa sa kanyang pagkakakilala sa kanya ay
siya ay hari ng mga Hudyo. At dahil dito sa propesiya na ito na mayroong ipanganganak na magiging hari ng Israel, isang malaking threat para sa kanya itong prophecy na ito. Kaya gusto niyang ipahanap ang ang sanggol na ito. At malalaman natin sa mga susunod na mabuting balita kung ano ang kanyang ginawa para hindi na maging threat ito. Sinasabi rito yung pantas, yung magi o kaya yung wise men. Sinasabi natin na ito ay tatlong hari. Pero hindi naman dito sinabi kung ilan yung wise men na ito. Pero malalaman natin na isang hint na tatlo sila ay sa pamagitan ng kanilang regalo. Yung ginto, kamanyang, tsaka yung mira. At dito nga ay itong tatlong regalo na ito ng mga pantas ay parang nagpapahiwatig na ang ating Panginoon, unang-una doon sa ginto, ay isang hari. Yung pangalawa, ang kamanyang, ay nagpapahiwatig na ang ating Panginoon ay isang divine o kaya isang Diyos. At ang yung pangatlo, yung mira, ay ito ay ano yung tawag dyan sa mirror na yan, ay ibig sabihin ay magkakaroon siya ng sakripisyo sa kanyang gagawing mission sa lupa. Itong dahil yung mira ay parang isang oil na doon ipinapahid sa namatay kapag inililibing. At itong tatlong regalo na ito ay nakikita din sa ating buhay. Unang-una, yung gold. Ito yung masasabi nating karunungan or wisdom na mapapansin natin sa ating buhay na nagliliwanag dahil sa ating pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Ang pangalawa ay yung kamanyang, ay makikita din sa ating panalangin at yung worship natin o kaya pagsamba sa ating Diyos. At yung pangatlo ay ang mira, ay makikita din yung mga maliliit nating sakripisyo na inaalay para ibigin natin ang ating Panginoon at ibigin natin ang ating kapwa. So yun lamang po mga kapatid. Maraming salamat sa pakikinig at magkita-kita po tayo bukas. Pagpalain po lagi tayo ng Panginoon. Amen.